Kabanata 161. Matagal nang naghuhukay ng landas si Zephyr. Napakatagal na kahit siya ay nawalan ng oras. Biglang bumigay ang lupa sa ibaba niya. Nahulog siya nang bigla siyang iniwan ng buhangin. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa ng malakas, na ang pagkabigla ay nagpabalik sa kanya sa isang mas nakakamalay na estado. Naramdaman niya ang lupa sa ibaba niya, at ito ay solid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at pinagmasdan ang kakaiba, hindi pamilyar na mga lupain sa paligid niya. Huminga siya ng isang malaking buntong hininga, itinulak ang kanyang espada sa lupa sa ibaba habang siya ay naka-crossleg. Pagkatapos, binigkas niya ang The Way of the Dragon. Unti-unting bumabalik ang antas ng enerhiya ni Zephyr habang siya ay nagpatuloy, na ibalik nito ang malaking bahagi ng enerhiya ng kanyang katawan. Ang lakas niya nang bumalik ang lakas niya, natangay nito ang dumi at buhangin na nasa paligid niya. Muling bumantong hininga si Zephyr, sa pagkakataong ito ay nawalan na siya ng gana dahil alam niyang nakabawi na siya ng lakas. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at ngayon ay nakita na nito ang ningning sa ilalim ng kanyang mga talukap. Iniisip niya kung gaano na siya katagal sa ganoong estado. Ito ay hindi mahalaga ngayon, dahil siya ay muling nabuhay. Kakasimula pa lang ng laban. Isip ni Zephyr. Masyado akong mahina sa level ko ngayon. Maliban na lang kung maabot ko ang isang lakas ng level 9, hinding-hindi ako makakasabay sa napakaraming manlalaban ng sabay-sabay. Nag-isip pa si Zephyr habang nararamdaman niya ang mga enerhiyang umiikot sa loob niya. Tumayo si Zephyr at saka hinugot ang talon niya sa lupa. Mas lalo niyang pinagmasdan ang paligid. Nasaan ako? Isip niya, tinatasa ang kanyang paligid. Sa itaas niya ay isang patong ng kumunoy, umaagos at umaagos. Sa ilalim niya ay matibay, mabato, lupa. Ito ay isang bihirang tanawin. May naalala si Zephyr mula sa kanyang nakaraang buhay, isang alingawngaw ng isang mas mataas na kapangyarihan. Inis kanya ang kwartong kinaroroonan niya. Halos 2,000 square feet ang laki nito. Malaki ito at kakaiba ang hugis. Ang lugar na ito ay may mga luntiang puno at shrubberry, umaagos na tubig, at maging mga bato. Nena si Zephyr sa kakaibang imahe. Biglang isang kakaibang dagandong ang lumabas mula sa batis. Pagkatapos ay nakita ni Zephyr ang isang sinag ng liwanag sa loob ng tubig na lumutang. Ito ay isang napakalat na sinag ng liwanag, ngunit kumikinang ng maliwanag sa lahat ng dako, tulad ng mga bituin na mali-mali na inilagay sa kalangitan. Napansin ni Zephyr kung gaano karami ang mga ilaw, parang ulan kahit na. Ang bawat isa ay naglalaman ng makapangyarihang primordial energy. Tinitigan ito ni Zephyr nang may pagtataka bago dahan-daang lumapit sa liwanag, hindi nakakalimutang hawakan ng mahigpit sa kamay niya si Draken. Habang papalapit siya ay parang lumawak ang paligid. With that, the surrounding environment grew more and more definition to, along with the intensity of the primordial energy. What is this place? There must be a reason why the primordial energy here is so strong. Isang biglaang bugzo ng hangin at enerhiya ang nakakuha ng atensyon ni Zephyr, na nagpapalayo sa kanyang mga iniisip. Naramdaman niya ang kakaibang katangian nito. Habang humahakbang muli si Zephyr, isa pang bugzo ng malamig at nagyayelong hangin ang umihip, na may dalang pagnanasa ng dugo na hindi katulad ng iba. Ang might ni Zephyr ay likas na nag-react, na nagmumula sa isang dagandong. Ang mga kaliskis sa kanyang katawan ay kumikinang bilang reaksyon. Biglang nagbago ang paningin na nakita niya sa harapan niya. Ang dating isang luntiang kagubatan ngayon ay naging mga kulay ng pulang-pula at itim. Isang matinding amoy ng kalawang na dugo ang nakasabit sa hangin. Sa halip na magkaroon ng pakiramdam ng maluwang at malaya, ngayon ay naramdaman na parang siya ay nakakulong sa isang maliit na selda ng kulungan. Napansin ni Zephyr ang maraming kalansay na nakakalat, bawat isa ay nasa iba't ibang yugto ng pagkabulok. Isang sitsit ang dumating. Ano? Napaisip si Zephyr. Isang itim na anino ang agad na sumugod sa kanya pagkatapos. Ito ay hindi nagbigay sa kanya ng sapat na oras upang mag-react. Napabuntong hininga si Zephyr, kinuha ang meteoric bow para ipagtanggol ang sarili.
Ang baw ay sumabog sa enerhiya habang dinampot niya ito, na nagmumungkahi ng mga nakakatakot na araw sa paligid niya. Mabilis ang takbo ng mga palaso, tumusok ito at nag-iwan ng maraming butas sa anino. Ano ang bagay na ito? Tanong ni Zephyr habang nakatitig sa mga kakaibang nilalang na nasa harapan niya. Mahaba ang buntot ng mga nilalang at parang malalaking butiki. Bagamat tinamaan sila ng mga palaso ni Zephyr, patuloy pa rin ang mga ito sa pag-atake sa kanya. Biglang may umalangaw-ngaw mula sa likuran nila. Marahas na yumanig ang lupa, nabasag ang mga dingding nang tumaas ang isang malaking anino para sisingilan si Zephyr. Kakaibang nilalang talaga, may kulay silver na katawan. Nababalutan ito ng matigas na kaliskis. Ang likod nito ay may dalawang mapagmataas na pakpak, na sinamahan ng parang kidlat na mga marka. Ito ay mas malaki kaysa sa mga nilalang na binaril ni Zephyr kanina, na may taas na tinatayang 100 talampakan. Ang mga mata nito ay may asul, nagyayelong liwanag. Ang ulo nito ay parang ulo ng dragon, na nagpapahiwatig ng kanilang relasyon. Isang dragon lizard. Napaisip si Zephyr. Sa sandaling napansin niya ang nilalang, mas lumiwanag ang ron sa noo nito. Masasabi ni Zephyr kung ano agad ang nilalang na ito sa ron sa noo nito na isang dragon lizard. Ang dragon lizards ay mayroong dugo ng mga dragon sa kanila. Bukod dito, ang mga matatanda lamang ang mayroon sa kanilang mga noo. Ito ay nagpapahiwatig na ang kanilang mga kapangyarihan ay umabot sa 107 antas ng hayop. 107 hayop. She** ito ay masama. Napaisip si Zephyr habang nakangisi sa nilalang na nakikita niya. Kabanata 162. Ang mga dragon lizard ay bihirang mga nilalang, at hindi alam ng marami ang kanilang pag-iral. Gayunpaman, ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kanila na gumagala ay nagpatuloy sa buong panahon. Kahit na ang pinakabihasang mandirigma ay hindi maglakas loob na tumawid sa halimaw na ito. Ang mga espiritu at alchemist ay hindi man lang makakalaban ng mga hayop na may 7 antas, lalo na ang isang agile. Napaisip si Zephyr. Kailangan niyang tumakbo, at mabilis. Nanginginig ang katawan niya sa takot, hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong halimaw sa ganoong lugar. Sinindihan ni Zephyr ang Lightfoot, naghahanda ng mabilis na palayo. Kung lumabas ang bagay na ito, ang lahat ng ahi ay magkakaproblema. Isang malakas na dagandong ang dumating, ang mga panginginig ng boses nito ay naglakbay at napatigil si Zephyr sa kanyang paglalakad. Hindi pa siya nakakalayo. Iniluwa ni Zephyr ang isang subo ng sariwang dugo, bago bumagsak sa lupa. Hindi madaling makatakas si Zephyr sa mga hawak nito. Ang butiki ay umungal muli, pinalipad ang mga malalaking bato. Tinakpan ni Zephyr ang tenga sa lakas ng dagandong. Pakiramdam niya ay sisabog na ang buong lugar. F***6. Dito na ba talaga ako mamamatay? Napaisip si Zephyr. Pakiramdam niya ay napupunit at dumudugo ang kanyang mga kalamnan at litid. Siya ay isang madugong gulo. Biglang isang malakas na puwersa ang bumungad kay Zephyr habang nagpupumiglas man lang na bumangon sa lupa. Sinugod siya ng halimaw, nakabuka ang mga kuko nito, naghuhukay sa lupa, at ikinulong nito si Zephyr sa lugar. Tinitigan nito si Zephyr na may masamang hangarin. Nasugatan ba ito? Napaisip si Zephyr nang mapansin niya ang isang maliit na sugat sa ron nito sa pagtaas ng sentido niya. Isang daloy ng sariwang dugo ang tumagas mula rito. Naramdaman pa ni Zephyr ang ilang espiritual na enerhiya na tumagas din. May matinding nasugatan ang halimaw na ito. Iniisip ni Zephyr kung ang ilusyon ng lugar na ito ay ginagawa din ito. Dahil isang sugatang hayop, maaaring umatras ito dito upang madaling mabiktima ng mga mandirigma at hayop na damapo sa kumunoy. Ang dragon lizard ay isang mabangis na hayop, na may kakayahang manguna sa kidlat at kulog. Ang bilis at kapangyarihan nito ay walang kapares sa mundong ito. Ang tanging kahinaan nito ay ang ron sa ulo nito. Kapag nasira, mahirap na itong gumaling, dahil doon napahinga ang kaluluwa nito. Kahit nasugatan ito, hindi ko ito matatalo. Not unless I make use of it. Napaisip si Zephyr. Agad siyang nakaisip ng isang tunay na kakilakilabot na plano, isa na posibleng magligtas ng kanyang buhay.
Ang tanging pagpipilian niya lang ay iwasan ang pagiging lizard chow ngayon. Paulit-ulit na umungal ang butiki sa kanyang mukha habang kumikidlat sa bibig nito. Ang patuloy na pagkislap ng kuryente ay nagpabagabag sa pakiramdam ni Zephyr. Ibinuka ng butiki ang bibig, at tumulo ang laway kung saan-saan. Bagamat maliit ang biktima nito kumpara sa hayop, naramdaman ng halimaw ang draconic energy sa loob ng biktima. Natural, naakit nito ang halimaw. Ngayon na o hindi na. Naisip ni Zephyr, umalis ka na. Sigaw niya, mabilis na hinampas ang pakpak na serpent sa loob ng kanyang kaharian, ginaising ito. Sinadya ni Zephyr na panatilihing walang hanggang pagkakatulog ang halimaw kasama ang kanyang mga ron, ngunit tila ang paggamit ng serpent ang tanging natitira niyang pagpipilian. Ang isang multo ng isang may pakpak na serpent ay dahan-daang lumitaw sa tabi ni Zephyr, na sinamahan ng isang mahaba, malalim, na ungol. Naglabas ito ng kakilakilabot na enerhiya. Binago ng butiki ang tono nito nang makita ang serpiente, na nagpapakita ng takot at pag-iingat. Kung tutuusin, ang isang butiki ay walang halaga kumpara sa isang serpiente. Gayunpaman, nang matuklasan nito na ang serpiente ay isa lamang multo, ang ekspresyon nito ay napalitan ng kasakiman. Bilang isang halimaw na may 7 antas, ito ay imposibleng sanay at matalino. Hindi ito nagpatinag sa huwarang serpiente. Ang dalawang halimaw ay nakatayo laban sa isa't isa, bawat isa ay hindi kumikibo at hindi kumikibo sa alinmang presensya. Parehong lumakas ang kanilang lakas sa walang hanggang mga labanan, at sinira nito si Zephyr sa pagitan. Halos hindi niya makayanan ang presensya nila. Umubo ulit ng dugo si Zephyr. Siya ay naging mapatlo mula sa standoff na ito. Wala na siyang lakas. Ang butiki ay umungal muli. Ang espiritu nito ay tumagas sa pamamagitan ng ron sa kanyang noo. Binalak nitong talunin at ubusin ang espiritu ng pakpak na serpent. Kung gagawin niya ito, hindi lamang nito mababawi ang kanyang lakas, ngunit magiging mas malakas. Gayunpaman, nang makita ng serpent ang espiritu nito, mabilis itong inilunsad ang sarili sa Dragon Lizard. Kabanata 163. Grabe ang kapangyarihan ng Winged Serpent. Kahit na isang maliit na lasa ng espiritual na enerhiya nito ay sapat na upang mabigla ang karamihan sa mga tao. Dinurog nito ang espiritu ng butiki, na nagpa-atras sa kanyang nakakasakit na kinatatayuan. Nagsimulang dumuyugaw ng husto ang ron sa noo nito. Ngayon na. Napaisip si Zephyr, mabilis na sinamantala ang pagkakataon. Pinaandar niya ang kanyang might, mabilis na inilipat ang kanyang enerhiya sa isang nakamamatay na suntok, at ipinadala ang kanyang espada sa noo ng lizard. Mamatay! Sigaw niya, na umaakay sa ron ng Dragon Lizard. Nagpakawala ang Dragon Lizard, na parang dumadagandong nakulog. Sumakit ang eardrums ni Zephyr sa narinig. Sa ibang lugar, ang espiritu ng Winged Serpent ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa espiritu ng Dragon Lizard. Pumasok si Zephyr sa spirit realm ng lizard sa pamamagitan ng ron nito sa noo. Hindi ito naging madali, dahil naramdaman ni Zephyr ang isang malakas na alon ng hindi maipaliwanag na sakit na dumampi sa kanya. Sinadya niyang magtago sa loob ng kaharian ng Dragon Lizard, umaasang maiwasan ang pag-atake nito. Bagaman, hindi niya inaasahan na sa loob ng lizard ay magiging napakasama. Ang Dragon Lizards ay may kakayahang mag-utos ng kidlat. Kaya naman, bawat sulok sa loob nito ay napuno ng sobrang kuryente. Pagpasok ni Zephyr, nataman siya ng surge of electrical force. Damn it! Napaungol si Zephyr, pumutok ang kanyang katawan sa ilalim ng matinding electrical fit. Pakiramdam niya ay tinutusok siya ng 1,000 kutsilyo, maging ang kanyang espiritu ay labis na naapektuhan, ang daan ng dragon. Sigaw ni Zephyr. Ang kanyang might ay tila may kakayahang makinig sa kanyang mga pangangailangan dahil ito ay dumating ng mas mabilis kaysa dati. Sa ilalim ng kalooban ng daan, sinimulan ni Zephyr na sumipsip ng kuryente sa kanya. Ang kidlat ay palaging isang nakamamatay na paksa sa marami, kadalasang nagdadala ng kamatayan at pagkawasak. Gayunpaman, maraming matatapang na mandirigma ang sumubok na magsanay sa ilalim ng kidlat, dahil ang mga resulta nito ay hindi nagkakamali.
Dito nagsimulang magsanay si Zephyr gamit ang kidlat. Kung papasa siya, mas magiging malakas ang kanyang katawan. Kung nabigo siya, dito siya mamamatay. Ang mga imposibleng daloy ng kuryente ay dumaloy sa mga ugat ni Zephyr, na sinisira ang bawat bahagi ng kanyang katawan habang ito ay dumaan. Sa pamamagitan lamang ng daan ng dragon, naitago niya ang kanyang ulo sa ibabaw ng tubig. Sa labas ng mundo, ang butiki ay umungal sa matinding paghihirap. Hindi lamang napasok ang kaharian ng mga espiritu nito, ang kuryente sa loob ay kinakain ni Zephyr. Ang multo ng winged serpent ay nagpatuloy sa mga pag-atake nito, patuloy na itinulak pabalik ang butiki. Ito ay hindi mapagpatawad, walang awa kahit na. Hindi kailanman naging debate kung sino ang lalabas sa unahan sa laban na ito. Nang makita ang sarili na mapagtagumpayan ng ganito, ang butiki ay umungal sa matinding paghihirap, nayuyugyug ang paligid. Nagsagawa ito ng pangwakas na pagsingil patungo sa winged serpent. Buong lakas itong dumating, nahuli ang serpienta. Sa isang iglap, nagkabanggaan silang dalawa. Ang paligid ay napunit at napunit, nayanig at nayanig. Lahat ng nasa paligid nila, buhay at walang buhay, ay nadurog kaagad. Sa banggaan na ito, ang dragon lizard at winged serpent ay ipinadala sa spirit realm ng lizard. Sa lahat ng oras, si Zephyr ay tumalikod sa pag-ubos ng kidlat sa ilalim ng daan. Hindi niya inasahan na makikilala muli ang dalawang halimaw. F*6. Nagmura si Zephyr, hindi makapaniwala sa nangyari. Kahit na siya ay nanatiling kalmado sa buong buhay na ito sa bawat karanasan mula sa kanyang una ay hindi niya mapigilan ang kanyang hindi paniniwala. Nahihirapan na siyang sumipsip ng kuryente ng butiki, ngayon ay kailangan niyang makipaglaban sa kanilang dalawa. Ito ay katawa-tawa. Bilang. Matapang ka, boy. Isang boses ang dumating. Sino ka? Gulat na tanong ni Zephyr. How dare you wake me from my slumber? How dare you have me fight your battles? Saan ka nakakuha ng ganyang katapangan? Sagot ng boses. Ikaw ba ang espiritu ng may pakpak na ahas? Tanong ni Zephyr, habang nakikipaglaban sa naghihirap na katawan. Kabanata 164. Ano sa tingin mo? Ang swerte mo isang onsa lang ako sa kung ano ako, kung hindi, patay na ang bagay na iyon ngayon. Ibigay mo sa akin ang katawan mo, saka ko lang ito mapapatay. Ang serpiente ay sumagot, huwag kang mag-alala, hahanapan kita ng bagong katawan para sa iyong espiritu. Nagpatuloy ito. Gusto mo katawan ko? Tumawa si Zephyr, sa totoo lang. Gusto ko, dapat parangalan ka. It is something most can only dream of. Malamig na sagot ng serpienta. Hindi na napigilan ni Zephyr ang pagtawa nito. Hindi maikakailang malakas ang kapangyarihan ng winged serpent. Napanatili nito ang katalinuhan sa pamamagitan ng kaunting espiritong ninakaw mula sa dragon lizard. Kung ito ay nasa buong kapangyarihan nito, ito ay ganap na mapangwasak. Gayunpaman, alam ni Zephyr kung inialay niya ang kanyang katawan dito, tiyak na sisipsipin din ng serpienta ang kanyang espiritu. Hindi nito kailanman igagalang ang salita nito. Napag-isipan mo na ba? I promise I'll make it worth your while. Itinulak ng serpienta. Halatang hindi nito kayang labanan ang paglaban ng lizard ng mas matagal. Ang lizard mismo ay nasa isang mahirap na posisyon, batid na ito ay nasa bingit ng buhay at kamatayan ngayon. Lalaban ito hanggang sa mapait na wakas. Bagamat malakas ang serpiente, ito ay isang kurot sa sarili. Kung ito ay nagpatuloy ng ganito, o kung ito ay nagtamo ng masamang pinsala, ang espiritu nito ay mabilis na mawawala. Anong gagawin ko ngayon? Hindi pa sinasagot ni Zephyr ang ahas, nasa isip lang niya ang mga bagay na ito. Biglang nagsimula ang kakaibang surge sa loob ni Zephyr. Ang mga kaliskis sa kanyang katawan ay nagsimulang dahan-daang dumaloy ng mas maraming enerhiya, at naglabas ito ng malakas na draconic essences. Ang kuryente sa kanilang paligid ay hindi humihinto sa kanilang daloy. Ano? Sa isip ni Zephyr, nagulat siya sa nangyayari. Ang mga kaliskis ay sumipsip ng elektrikal na enerhiya. May pagkakataon pa. Masayang naisip ni Zephyr. Tapos ka na ba, bata ka?
Last chance mo na to. Kung hindi, dito ka mamamatay. Hiling ng serpiente. Sa pagkakataong ito ay galit at nagbabanta ang tono nito. Patuloy kang mangarap. Sagot ni Zephyr. Ano? Umungal ang serpiente. Biglang, isang malakas na alon ang lumundag sa loob ng kanyang kaharian ng espiritu. Isang malakas na alon ng enerhiya ang dumaloy sa loob, at niyanig nito ang kanyang espiritu hanggang sa kaibuturan. Sa loob ng tunay na espiritu ni Zephyr, ang winged serpent ay gumalaw, na naglabas ng napakaraming espiritual na enerhiya nito. Kung si Zephyr ay hindi kusang ibigay ang kanyang katawan, pagkatapos ay nagpa siya itong kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Ang butiki ay umungal, pakiramdam nito na ubos ang espiritu nito. Alam din nito na kapag nahawakan ng serpiente ang katawan ni Zephyr, wala itong pagkakataong mabuhay. Dito na ito nagpa siya na bumitaw, desididong lumaban sa isang sulok na labanan. Ang dragon lizard ay pumutok sa dibdib nito at muling sumugod patungo sa serpent. How dare you act out of bounds? Mamatay. Ang serpiente ay umungal, nahuli ang butiki sa kanyang mga trap. Gayunpaman, malinaw na labis nitong ikinalungkot ang serpiente. Ginugol nito ang malaking bahagi ng kanyang lakas sa pakikipaglaban sa kanyang kalaban. Kidlat. Kailangan kong makabisado ang kidlat. Napaisip si Zephyr habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Inilagay niya ang lahat sa daan, at mabilis na hinigop ang kuryente. Biglang may lumabas na ron na nagbunga ng mahinang ugong. Pagkatapos ay sumabog ito sa isang napakalaking surge ng enerhiya. Nasusunog sa kaharian ng espiritu ni Zephyr. Ang ron na ito ay nakakuha ng atensyon ni Zephyr at ng winged serpent. Sa ibabaw nito, may mga masalimuot na linya ng liwanag na nagbubuga ng madugong tono. Ito ang ron ng dragon lizard. Damn you pest! Ibinigay mo ang iyong ron sa isang tao lang. Ang serpiente ay umuungal bilang pagtutol. Kasabay nito, may kakaibang naramdaman si Zephyr, katulad ng pagiging mastery sa isang elemento. Ito ay kuryente. Kabisado na ni Zephyr ang kuryente. Ibinigay ng dragon lizard ang kahusayan nito sa kidlat kay Zephyr. Sa huling dagandong, nawala ang ron ng dragon lizard, natunaw ang enerhiya nito sa Zephyr. Ang dalawang kaliskis sa kanyang katawan ay nagpakawala ng isang alon ng draconic na enerhiya upang sumipsip ng malakas na kapangyarihan ng runak. Biglang lumitaw ang ikatlong sukat kay Zephyr. Ang bawat bahagi ng katawan ni Zephyr ay pinalakas ng sari-sari. Ang kanyang mga ugat, ang kanyang palso, ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa, lahat ay tumaas sa isang mas mataas na antas ng dragon. Kabanata 165. Mga sumpa. Nakakadiri kang dumi. How could you? Umungal ang serpiente. Naglabas ito ng sunod-sunod na agos ng malakas na enerhiya ng espiritu, sinusubukang sirain ang ron. Ang ron Zephyr contended sa, may dala ng isang aura ng misteryo at intriga. Parang may hawak itong makapangyarihang sikreto. Ito ay kapwa mabuti at masama. Habang pinagmamasdan ito ni Zephyr, mas mukhang mas malakas ito kaysa sa sariling ron ng dragon lizard. Isang malakas na boom ang yumanig sa kaharian habang ang enerhiya ng winged serpent ay dumampi sa ron. Isang malakas na shockwave ng kapangyarihan ang sumambulat mula rito, nagpapadala ng daloy ng kuryente patungo sa serpiente. Kuryente. Paano mo nakamit ito? Sabi ng serpiente, maingat na nakatitig sa kuryente. Bilang isang espiritu, ang gayong mga pag-atake ay masisira. Malaki ang naitulong ng dragon lizard kay Zephyr. Alam nitong hindi nito kayang talunin ang serpiente sa sarili nitong, alam din nitong si Zephyr ay nasa parehong bangka nito. Kung sila ay nagpatuloy, ang serpiente ay nanalo sa kanilang dalawa sa alinmang paraan. Ang dragon lizards ay hindi mahilig sa mga tao, ngunit ang draconic energy na matatagpuan sa loob ng Zephyr ay parang pamilyar. Mas gugustuhin nitong isakripisyo ang ron nito at ang sarili nito para tulungan si Zephyr kaysa ubusin ito ng serpent. Ang ron ng dragon lizard ay banal dahil nagbibigay ito ng kapangyarihang kontrolin ang kuryente. Ito, na pinagsama ng ikatlong sukat ni Zephyr, ay nagpahiwatig ng kanyang karunungan sa kuryente, at ito ay bumuo ng isang mahusay at malakas na ron.
Ang rune na ito ay mukhang isang flash ng kidlat, at dala nito ang isang sinaunang at malakas na electrical aura. Mamatay ka, Serpienta. Umiiyak si Zephyr nang imulat ang kanyang mga mata, mabilis na ginamit ang kanyang espiritual na enerhiya para gamitin ang rune. Ang pag-atake ay nagpadala ng isang bagyo ng malakas na kidlat patungo sa hayop. Ang kaharian ng mga espiritu ni Zephyr ay inilagay sa isang mas malaking momentum habang ang kidlat ay nagkalat sa paligid, na tumatama sa lahat ng dako ng walang katapusan. Ang dagandong ng kulog ay pumutok kung saan-saan at kumidlat. Ibinaba nito ang mga haligi sa mga haligi ng ilaw, bawat isa ay may tanging layunin na patayin ang espiritu ng may pakpak na serpent. No. Boy, makinig ka dito. Baka isa akong sliver of a spirit, pero andito pa rin ang mga inapo ko. Kung papatayin mo ako, hindi ka nila mapapatawad. Sigaw ng serpiente sa takot. Pakiramdam mo ba ay may pakialam ako? Sigaw ni Zephyr, kasunod ng kanyang pag-atake. Nagsama-sama ang mga kidlat patungo sa serpienta, na binalot ito sa isang kono ng walang hanggang kuryente. Sobra-sobra ito para sa serpienta. Bagamat ito ay higit pa sa pagsubok ng mga pag-atake ni Zephyr, ang serpiente ay mabilis na nadaig ng pag-atake at natupok ng bagyo. Nakahinga ng maluwag si Zephyr. Napagod siya. Pinunasan niya ang pawis sa noo, sobra-sobra na. Kung hindi dahil sa sakripisyo ng butiki, o sa kanyang kapangyarihan, o sa mabilis na pag-iisip na ipatawag ang serpienta, o ang kaliskis. Ang bawat hakbang sa labanan na ito ay mahalaga, kung mayroon mang nabigo, hindi tatayo si Zephyr doon. Siya ay nag-alinlangan na siya ay magiging maswerte tulad ng dati, na mabibigyan ng pagkakataong muling magkatawang tao at lahat. Upang gawin itong muli. Ang swerte ay talagang mahalaga na nasa landas ng martial arts. Kabanata 166. Ang ikatlong sukat ni Zephyr ay hindi kasing lakas ng iba, dahil ito ay isang uri ng regalo. Dahan-daang ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata, at tinasa ang kanyang kapakanan. Napagtanto niya na siya ay malubhang nasugatan. Siya ay nagdurusa mula sa matinding panloob na pagdurugo, at marami sa kanyang mga ugat ay pumutok. Kung hindi dahil sa The Way of the Dragon, mas maagang sumuko ang kanyang katawan. Nang walang banta ng Dragon Lizard o Winged Serpent, ito ang pinakamagandang oras para sanayin ni Zephyr ang kanyang sarili. Habang kinokontrol niya ang kanyang might, muling nagliwanag ang katawan ni Zephyr. Ang kanyang katawan ay parang black hole habang nilalamon nito ang enerhiya mula sa Dragon Lizard. Sa tulong na ito, ang rune ni Zephyr ay bumuti ng husto. Sa wakas, ang rune ay ganap na nagpakita sa Zephyr. Nagningning ito ng mystical, malabong asol na kulay. Sa ibabaw nito, maaaring maramdaman ang mga electrical sparks. Nakapatong ito sa noo ni Zephyr, na nagpapahiwatig ng pagtaas ng kanyang kapangyarihan. Ang Zephyr's might mismo ay napabuti din ng mga manifold. Pagkatapos ng pagsasanay, ang ikatlong iskala ay mukhang mas materialized. Sinamantala ni Zephyr ang pagkakataon para pagalingin din ang sarili. Hindi lang niya naibalik ang kanyang kalusugan, nakalusot siya sa isang lakas ng level 9. Ang kapangyarihan ng 7-tiered beasts ay mas maliit kaysa sa inaakala ko. Napabuntong hininga si Zephyr. Inaasahan niya na ang kanyang antas ay aabot man lang sa antas ng agility sa ngayon. Gumugulong sa libingan ang Dragon Lizard kung narinig nito ang sinabi ni Zephyr. Hindi ba sapat ang kuryente para sa kanya? Sa isang iglap, bumalik ang kalmado ni Zephyr. Marami siyang natamo sa karanasang ito. Ito ay lalo na sa pagdaragdag ng isang ikatlong sukat bilang ito ay bolstered kanyang lakas ng loob. Nagawa pa niyang makalusot sa bagong antas. Gayunpaman, ang pinakakasasyang bagay na nakuha niya ay ang mga kapangyarihang elektrikal. Bagamat ang kapangyarihang ito ay kasalukuyang hindi kayang makipagkumpetensya sa natural na kapangyarihan ng tunay na kulog, kung sasanayin pa ito ni Zephyr, walang dod ang lalago ito sa hindi masusukat na antas. Hey, Sun Guardian, Ninth Prince, hindi pa ako patay. You guys are in for it now. Nakangiting sabi ni Zephyr. Ibinalik ni Zephyr ang isang kamao, naghahanda ng isang suntok. Sa paligid ng kanyang nakakuyom na kamao,
kumikislap ang maliliit na guhit ng asol. Inilabas ni Zephyr ang kanyang suntok na puno ng kuryente, at pinasingaw nito ang bangkay ng Dragon Lizard. Ang kanyang pag-atake ay hindi natapos doon gayunpaman, ang pag-atake ng suntok ay nagpatuloy ng isa pang 30 talampakan bago umabot sa isang malaking bato. Ang suntok niya ay naging alikabok bago ito naging alikabok. Sobrang nasiyahan si Zephyr. Sinundot niya ang Ron sa kanyang noo. Ang Ron ay kumikinang ng isang malalim na asol. Biglang, isang maliit ngunit malakas na enerhiya ang naramdaman habang ang batong hiyas ay dahan-daang lumutang sa hangin. Ito ay ang perlas ng Dragon Lizard. Ang kapangyarihan ng bagay na ito ay ang kapangyarihan ng isang hayop na may 7 antas. Maaari kong subukang gamitin ito upang matulungan akong makapasok sa antas ng agility mamaya, naisip ni Zephyr. Dapat ko itong isave para magamit sa hinaharap. Kakalampas ko lang ng bagong boundary, nag-isip pa siya habang pinanatili niya itong ligtas. Isang walang tigil na dagandong ang umalangaw-ngaw sa kanyang paligid. 3 maliliit na mukha ng dragon ang sumayaw sa mga kaliskis. Kabilang sa kanila, ang isa sa kanila ay may kuryenteng hangin sa paligid nito. Pumikit si Zephyr para ituon ang atensyon sa nararamdamang ito. 3 araw na ang nakalipas mula nang mahulog si Zephyr sa Kumunoy. Sa loob ng 3 araw na ito, napalakas ni Zephyr ang kanyang pundasyon sa antas na ito, na hawak ang kapangyarihan sa harap niya. Ang kanyang might ay lalo pang pinalaki ang kanyang mga dekorienteng kapangyarihan, pinalaki ang mga ito ng 10 beses. Masasabi ng isa na naging bagong tao si Zephyr. Nararamdaman niya kung gaano siya naging makapangyarihan. Dati, nakipaglaban si Zephyr sa tagapangalaga ng araw at ang kanyang koponan. Ngayon, sigurado na si Zephyr na kaya niyang patayin silang lahat. Bagamat isa lang akong lakas ng level 9, talagang may lakas ako ng agile ng level 4. Napabuntong hininga si Zephyr. Wala siyang pag-aalinlangan kung tatapusin ba niya ang isang agile ng 3 antas. I wonder how strong I'd be once I reach a agility state. Napaisip si Zephyr. Ibang bagay talaga ang daan ng dragon. Kapag kasama ko ito, walang alinlangan na maaabot ko ang tuktok ng mundo ng martial arts. Nagtapos si Zephyr ng mga mata na puno ng pag-asa. Kasabay nito, pinag-aralan niya ang kanyang Ron, na nagtapos na ito ay naging mas malakas kaysa sa Lizard. Ngayon, may 2 kakayahan si Zephyr. Ang isa sa kanila ay ang karunungan sa kidlat. Ang isa pa ay isang pamamaraan na direktang umaatake sa espiritu ng kanyang kalaban. Ito ay isang napakalakas na unblockable na hakbang. Kapag ang espiritu ng isang mandirigma ay nawasak, sila ay magiging walang iba kundi isang balat ng kanilang dating sarili. Umpisa pa lang ito, sigurado akong lalakas pa ang Ron na ito. Kabanata 167. Nang matapos ni Zephyr ang kanyang pangungusap, ang kanyang mga mata ay kumikinang na maliwanag na asol, at lumitaw ang mga spark sa tabi niya. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang pack at kumuha ng isang mabangong prutas. Pagkatapos ay kinain niya ito ng sabay-sabay, naramdaman niya ang biglaang init na dumampi sa kanya. Ito ang bunga ng apoy na nakuha niya kanina. Sa nakalipas na 3 araw, nakain ng kabuuang 6 na bunga ng apoy si Zephyr habang sinasanay niya ang kanyang sarili. Malaki ang naitulong ng mga epekto nito sa proseso. Ito na ang huli, ibig sabihin oras na para umalis. Sabi ni Zephyr sa sarili. Inutusan niya ang init sa loob, hinayaan itong dumaloy sa buong katawan niya para mapunan ito. Sa ngayon, walang pressure na naramdaman si Zephyr na mangolekta ng mas maraming puntos. Pagkatapos ng lahat, ginawa iyon ng Dragon Lizard, na nagbibigay ng sapat na halaga. Kahit na ang 9th Prince at ang kanyang koponan ay hindi kailanman makakamit ang marka ni Zephyr. Medyo nanatili si Zephyr para sanayin ang kanyang focus, 7 slashes, at Lightfoot. Lahat ng kanyang pinakamahusay na diskarte. Nakamit niya ang isang higit na karunungan sa kanyang sarili at sa kanyang mga galaw kaysa sa inaasahan ng sinuman. Sa susunod na pagkikita natin, ika-9 na prinsipe, isang ay puputulan ka. Naisip ni Zephyr. Itinutok niya ang kanyang espada, at dumaloy ang kuryente dito. 7th slash.
Sigaw niya, sumabog ang lakas. Biglang napuno ng vibration ang buong silid. Tumigil ang espasyo at oras mula sa gayong pag-atake. Ang lugar ay napuno hanggang sa mapupuno ng enerhiya. Kahit na ang mga tuhod ng isang Agils ay hindi maniniwala na ito ay gawa ng isang lakas ng siyam na antas. Napuno ng bladed energy ang kwarto sa utos ni Zephyr. Iniutos niya ito patungo sa Kumunoy, tinamaan ito sa bilis ng kidlat. Pagkatapos ng lahat, kailan pa naging mabagal ang kidlat? Nakatanggap din ng malaking biyaya ang Lightfoot ni Zephyr, na dinagdagan din ng kanyang bagong nahanap na kapangyarihan ng kidlat. Tumaas ng 10 beses ang bilis niya. Sa pamamagitan nito, sumambulat si Zephyr sa Kumunoy. Umalis na kayo. Utos ni Zephyr habang maluwag ang tunnel sa buhangin, hinahayaan itong dumaan sa paligid niya, hindi sa kanya. Habang ang kanyang kasanayan sa espada ay inukit sa buhangin, isang landas ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa isang hindi karapat-dapat na lugar na puno ng Kumunoy sa loob ng Land of Despair, ang buhangin ay gamulong. Biglang, isang kakilakilabot na puwersa ang lumabas mula sa mga buhangin. Huminto si Zephyr sa kalagitnaan ng hangin, 3 talampakan o higit pa sa lupa, bago siya dahan-daang bumaba. Nilaibat niya ang tingin sa paligid. Isang grupo ng mga tao ang biglang lumitaw sa paningin ni Zephyr. Sila na. Sa isip ni Zephyr, nakangiti ng malaimpyerno. Ito ay si Samson Lid at ang kanyang mga goons. Ang kapangyarihan ni Samson ay hindi tulad ng dati, ito ay tumaas ng husto mula noong huli nilang pagkikita. Nakapasok si Samson sa antas ng agility sa huling 3 araw. Todo ngiti at tawa ang mga lalaking nakapaligid sa kanya, lalo na ang ibang Agile. Mukhang nakatanggap din siya ng maraming benepisyo sa huling 3 araw. Sino ba ang nakakaalam na makakahanap tayo ng rejuvenating spring dito? Malaki ang naitulong sa atin ng tubig nito. Sayang lang 20 patak lang. Pusta ako ng kaunti pa, makakalusot ako sa susunod kong level. Masayang sabi ni Agile. Wala ito kumpara sa Chronograss. How dare a be *starred such as Zephyr steal away such a powerful item? Kung hindi dahil sa kanya, madali na akong maging Agile level 2 ngayon. Sabi ni Samson, ang kailangan ko lang ay ang grass na masira. That F*** king brat. Once I left this place, I swear I'll destroy the can. Umungol si Samson habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Tama ka, na F** ang dude na yan. Sayang lang at pinatay siya ng prinsipe, hindi na kami nakapag-enjoy. Tungkol sa prinsipe, dapat kang mag-ingat Panginoon ko. Sa lahat ng mga mandirigma sa lupain ng kawalan ng pag-asa, siya lang ang dapat mong ingatan. Ipinaalala sa kanya ng mga kampan ni Samson ang potensyal na banta na maaaring magdulot ng malaking kaguluhan. Sa totoo lang, ang gulo ng lalaki. Marami siyang skilled fighter sa ilalim niya, a couple of Agiles din. We're definitely going to be in for it. Tumango si Samson habang pagod na nagsasalita. Gayunpaman. Biglang napabulalas si Samson, walang kalaban-laban ang may prideful soul. Kahit anong mangyari, meron akong trump card. No one could ever overpower my guardian's shade. Baka hindi niya ako madaig. Sa pagsasabi nito, ang lakas ni Samson ay sumabog sa matuwid na galit. Let's go. May mga halimaw pa tayong dapat manghuli. Kailangan nating makakuha ng maraming puntos hanggat kaya natin bago matapos ang trial. Nag-utos si Samson, kapag natapos na ang mga pagsubok, babayaran ko ang kan. Ipapaalala ko sa lahat na si Samson Lid ay hindi dapat tumawid. Hindi napigilan ni Samson ang kanyang pagkamuhi habang inaalala ang pagkapilaya ng kanyang nakababatang kapatid. Kabanata 168. Bigla, nang matapos si Samson, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang sumugod. Damang-dama ang aura nito. Panuurin mo. Inaatake tayo. Mabilis na nag-react si Samson, agad na inipon ang kanyang lakas para sa isang counterattack. Umalangaw-ngaw ang isang ikot ng masakit na mga hiyawan. Hindi nagtagal, ang tunog ng 4 na katawan ay tumama sa sahig.
Lahat silang apat ay duguan at puno ng mga butas, talagang nakakakilabot na tanawin. Gayunpaman, ang mga butas mismo ay isang mas kakaibang tanawin. Ito ay dahil mayroon itong mga marka ng paso. Sa loob, maririnig ang pop at kislap ng kuryente. Maging ang dugo sa ibabaw ay tila sumangga sa init. Sino ka? Hiling ni Samson, sumisigaw sa langit. Ang mga lalaking pinatay lang ay mga lakas ng level 9. Sila pa nga ang pinahahalagahang miyembro ng kanyang pangkat. Ang anumang pagkawala ng isa ay magagalit kay Samson, higit pa sa apat. Pagkatapos ng lahat, sila ang kanyang pinakamalaking tulong. Sino ka? Magpakita ka. Sumigaw ulit si Samson. Biglang sumugod si Samson ng isang bahid ng liwanag, kasing bilis ng kidlat. Sa loob ng sinag na iyon ay may hindi malulutas na kuryente. Nanginginig ang hangin habang bumubulusok ito, na nagdadala ng napakalaking enerhiya. Kahit na medyo malayo pa ito, naramdaman ni Samson ang kanyang katawan na nabibigatan ng matinding presyon. How dare you? Sumigaw si Samson, lumalabas upang salubungin ang kanyang umaatake. Isang malakas na boom ang sumabog. Napaatras si Samson mula sa napakalaking puwersa. Hindi niya inaasahan na tatamaan siya ng ganito kalaking pag-atake. Si Samson ay umubo ng isang subo ng dugo. Nang makita ang kanilang amo na umuubo ng dugo, ang lahat ng kanyang mga tauhan ay tumitig sa kanya ng hindi makapaniwala. Ang adyo sa tabi ni Samson ay may takot din sa kanya. Ito ay isang arrow. Isang energy arrow. Ang ating kaaway ay isang highly skilled energy-based archer. Sabi ni Samson habang nakangisi. Ang kanyang kanang kamay ay hindi napigil ang nanginginig sa biglaang pag-atake. Sa loob ng kanyang palad ay isang tagpi ng sunog na balat at laman, isang nakakatakot na tanawing pagmasdan. Mula sa isang pag-ataking iyon, masasabi ni Samson na nagmula ito sa isang malakas na busog. Isang araw na puno ng makapangyarihang enerhiya din. Naunawaan niya na hindi dapat maliitin ang husay ng umaatake sa busog, makapangyarihan talaga ito. Hindi makapaniwala si Samson na hindi niya kayang ipagtanggol ang pag-atake. Siya ay isang agile kung tutuusin. Ang kanyang kawalan ng kakayahan na ipagtanggol ang kanyang sarili ay nangangahulugan na ang umaatake ay isa sa mas mataas na antas. Good sir, we are from the city of Celadon. We're only here for the points, why must we be at each other's neck? Why not we be friends? Humakbang ang agility fighter para tanungin kung sino man ang umatake. Tunay nga, ako si Samson Lead, ang tagapagmana ng lead. Sa lalong madaling panahon, ang mga lead ay sasailalim sa akin. Dapat wala tayong anumang karne ng baka. Ano ang masasabi mo, kaibigan? Nagpatuloy si Samson. Alam niyang kaya lang niyang sumuko sa ganoong kapangyarihan. Bagamat walang ibang nais si Samson kundi ang wakasan ang kanyang umaatake, hindi niya alam kung nasaan ang mga umaatake. Kung ang taong iyon ay magpapaputok muli ng kanilang pana, mas marami sa kanyang mga tauhan ang mamamatay. Hindi pa natatapos ang tournament, kung mawawalan pa siya ng mga lalaki, malaking dagok ito sa kanyang layunin. Samson Lead, may, makapal ang balat mo. Isang panunokso ang lumabas. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang maayos na payat na binata. Punit-punit at punit-punit ang kanyang damit, gayunpaman, napakaganda ng enerhiyang ipinalabas niya. Nang mapagtanto ni Samson kung sino ang taong ito, nagbago ang kanyang ekspresyon. Maging ang iba ay nakatitig lang sa lalaki na nanlalaki ang mata. Napatingin sila kay Zephyr na parang nakakita lang ng multo. Zephyr, paano? Hindi ka ba patay? Paanong buhay ka pa? How are you so powerful? Malakas na hiling ni Samson. Napakunot ang noo ni Zephyr sa tono niya. Walang kinalaman sa'yo yan. Nagulat si Samson nang marinig ang sagot ni Zephyr, ngunit mabilis na napalitan ng malamig at pang-aalipusta. Hey, tama ka, wala talaga itong kinalaman sa akin. Mukhang punong-puno ka ng mga sorpresa. Siguradong nakakuha ka ng magandang biyaya para payagan ang iyong sarili na maging napakalakas. Kapag nasa kamay kita, magkakaroon ako ng 10,000 paraan para makuha ang sagot mula sa iyo. Napangisi si Samson. Masdan ang aking prideful energy.
Napasigaw si Samson habang pinupukaw ang mga enerhiya sa loob niya. Ang malalakas na enerhiya ay nagmula kay Samson, at ito ay nagpatawag ng malalakas na hangin na may kakayahang gumalaw sa lupa. Isang malaking bigat ang dumating sa lugar, na sinundan ng paglitaw ng isang aparisyon, na handang makipaglaban, hindi biro kayong mga lead, na may napakalakas na tagapag-alaga na nauna. Mahinahong sabi ni Zephyr, na pinagmamasdan ang aparisyon, talaga. Bagamat nakamit mo ang isang malaking biyaya, ikaw pa rin ang lakas ng level 9. Kahit gaano ka pa kalakas, hinding-hindi mo matatalo ang lead guardian. Ganti ni Samson. It's been fun, Zephyr. But this ends now. Nakangiting wika ni Samson. Ang malakas na aparisyon pagkatapos ay bumaba kay Zephyr, handa siyang durugan na parang surot. Kabanata 169. Tignan natin yan. Sabi ni Zephyr, walang kibo, away with you. Sigaw ni Zephyr, habang papalapit ang aparisyon. Isang kislap ng asol na liwanag ang bumungad sa kanyang noo. Isang matalim na tili ang maririnig. Kasabay nito, ang aparisyon ay nagsimulang manginig ng marahas, si Samson ay tumitig sa hindi makapaniwala habang ang aparisyon ay nagsimulang umatras, na tila nakatagpo ito ng isang mas malaking karibal. Akin. Utos ni Zephyr. Halos agad-agad, ang aparisyon ay naging isang kislap ng liwanag, at agad na hinigop sa kanyang noo. Mahina. Napabuntong hininga si Zephyr. Ang mahiwagang ron sa Zephyr ay hindi lamang may kakayahang mag-utos ng kidlat, ngunit nagawa ring harapin ang mga nakamamatay na suntok sa mga espiritu. Kung malakas ang pagpapakita ng kalaban, wala pa ring epekto si Zephyr. Pagkatapos ng lahat, nakuha niya ang ron. Gayunpaman, ang aparisyon na ipinadala ni Samson ay medyo mahina, at ito ay madaling hinihigop ni Zephyr. Nakuha pa niya ang espiritu ng ibang tao para palakasin ang sarili niya. Isang tunay na nakakatakot na galaw na pagmasdan. Kung alam ng iba ang kanyang kakayahang gumawa ng mga table tasks, marami ang dadagsa upang kunin siya. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng isang taong may gamot ay nagmumula sa espiritu. Kung mayroon silang kakayahan na ito, ano ang makakapigil sa kanila? Paano? Paano? Umungol si Samson, nang makitang ang kanyang ultimate move ay napakadaling haharapin ni Zephyr. Half-insane ang ginawa nito sa kanya. Evil. Siguradong may natutunan kang masama. Inakusahan ni Samson. Ang kasamaang tinutukoy ni Samson ay nagpapahiwatig na natuto si Zephyr ng isang ganid at brutal na pamamaraan, na mabilis na nagpapataas ng antas ng kasanayan ng gumagamit. Ang gumagamit na nakikibahagi dito ay madalas na malakas, at madalas na gumawa ng mga hangganan sa mga pambihirang tagumpay. Gayunpaman, ang mga mandirigma na ito ay malawak na kinasusuklaman at kadalasan ay hindi nagtatagal. Di nagtagal, ang mga masasamang pamamaraan na ito ay naging mas bihira, hanggang sa punto kung saan pinapayagan na lamang itong pag-usapan sa mga patahimik na tono. Huffed ang agile sa tabi ni Samson, bago siya mabilis na tumakbo palayo. Hindi siya tanga. Nanatili lang siya kay Samson dahil kaya niyang pagalingin at ibalik ang kanyang nasirang lakas. Alam niyang hindi siya kalaban ng isang malakas na manlalaban gaya ni Zephyr, kaya bakit pa niya iisipin na manatili? Tumakas ka. Ang iba ay umiyak, na nasaksihan ang kanilang pinakamalakas na miyembro na tumakbo. Ang bawat isa sa kanila ay nagpahinga para dito, iniwan si Samson upang harapin si Zephyr mag-isa. Mga duwag. Sigaw ni Samson. Nainsulto siya. How dare his people leave him like that? Isang bugzo ng enerhiya ang dumaan sa ilang sandali, pinatay ang lahat ng tumakbo, maliban sa agile na nakipaglaban mula sa pag-atake. Hindi alintana si Zephyr, si Samson ay isang maliksi pa rin. We're bot partners, Samson. Ngayong lumitaw na ang karibal mo, anong kinalaman ko sa kanya? Galit na tanong ng agile. Hindi siya natatakot kay Samson Lead, natatakot siya kay Zephyr Khan. Kahit na si Zephyr ay isang lakas ng level 9, naramdaman ng agile ang tunay na kapangyarihan ng bata. Alam niyang hindi lang siya basta strength ng level 9. How could you do this to me? I've treated you well. Ganti ni Samson. Nakatayo lang si Zephyr at nanonood,
Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito. Ano man ang gayon, wala sa kanila ang mabubuhay. Kung sino man sa kanila ang makatakas, ito ay magdudulot ng malaking kaguluhan para sa kanya. Hindi ihahasik ni Zephyr ang mga butong ito. Tulungan mo ako, o mamatay. Sa iyong panaginip, Lid. Ang dalawa ay dumating sa suntok, sa salita at pagkatapos ay pisikal. Ang bawat isa ay nagpakita ng kanilang mga galaw na may buong intensyon na patayin ang isa't isa. Gayunpaman, nang malapit na silang mag-away, lumingon sila kay Zephyr, buong lakas na lumapit sa kanya. Akala mo ba talaga mag-aaway tayo, brat? Mamatay. Sigaw ni Samson habang may nakikitang nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagdadrama lang ang dalawa. Ang masaklap pa, ang iba ay pinatay para mapanatili ang ilusyon. Napakasama. Tanga asterisk S's. Napangiti si Zephyr habang pinagmamasdan ang mga ito na papalapit sa kanya na may hindi natitinag na puso. Lightfoot. Sabi ni Zephyr nang mawala siya sa hangin, na sinundan ng isang dumadagandong na palakpak. Ang Lightfoot ni Zephyr ay napabuti ng husto mula nang makuha niya ang kanyang electrical boon. Mas mabilis at mas maliksi na siya. Biglang sumulpot si Zephyr sa likod ng dalawa, nakipagtitigan kay Draken. Parang ulan ang pag-spray ng dugo nang magkadikit ang katawan nilang dalawa ni Draken. Kabanata 170. Nakakaawa. Natawa si Zephyr habang pinagmamasdan si Samson Lid na lumingon sa kanya na may dilat na titig. Si Zephyr ay mas malakas kaysa kay Samson, natiyak niya iyon. Nagpatuloy siya sa pagnakawan ng mga bangkay, kaya nakakuha ng kabuoang halaga na 80,000 puntos pagkatapos noon. Nagulat si Zephyr. Magaling si Samson, I guess. Karamihan ay nakakakuha lang ng 10,000, pero heto siya kasama ng 80. Kahit na mas maraming puntos si Zephyr, pinanatili pa rin niya ang kay Samson. Bukod sa mga puntos, itinago rin ni Zephyr ang ilang mga tool at kasanayan mula sa kanila. Biglang napansin ni Zephyr ang isang itim na bote. Ang bote ay mukhang inukit mula sa bato, at sa ibabaw nito ay may kakaibang mga ukit. Nang abutin niya ang bote, laking gulat niya nang makitang mabigat ito. Naisip niya na halos 200 libra ang bigat nito. Ito ang naging dahilan upang lumaki ang curiosity ni Zephyr. Binuksan niya ang takip ng bote, pinayagan ang daloy ng enerhiya palabas. Ang mga ari-arian nito ay halos parang panaginip. Napasinghap si Zephyr, at naramdaman ang pagkirot ng enerhiya ng kanyang katawan. Nagpapasiglang tubig bukal. Napatigil si Zephyr. Bilang isang medicine man, alam niya kung ano ang laman ng bote na ito. Ang rejuvenating spring water ay talagang isang bihirang bagay, kahit na hindi kasing halaga ng chronograss. Ang rejuvenating spring water ay nagkaroon ng purifying property. Sa sandaling ma-ingested, ito ay lubos na magsasanay sa enerhiya ng gumagamit, kaya pagpapabuti nito. This is some good stuff. Wika ni Zephyr habang tumatango. Pagkatapos ay kumuha siya ng bagong set ng damit na isusuot. Nang matapos na isuot ni Zephyr ang kanyang bagong damit, isang hanay ng mga magaan na yabag ang maririnig. Ang espada ni Zephyr, si Draken, ay nagsimulang umungol at nanginginig sa lakas. Napatingin si Zephyr sa direksyon ng mga yabag. Ang nakita niya ay isang matikas na figure na tumawid sa kanya. Siya ay mukhang 17 o 18 taong gulang, na may karaniwan ngunit nakakabighaning mga katangian. Siya ay may mahaba, mapusyaw na asol na buhok, at puting perlas na balat. Siya ay tumingin stunningly eleganteng. Ang kanyang asol na mga mata ay nakatutok kay Zephyr, o sa halip, ang rejuvenating spring water sa kanyang mga kamay. Kasabay ng ihip ng hangin ay humarap ang dalaga kay Zephyr. Sa karagdagang inspeksyon, napansin ni Zephyr na lumulutang siya sa lupa. Nako, siguradong problemado siya. Naisip ni Zephyr, lalo na ang pagpuna sa kanyang mga binti, na binabanggit ang pagiging kaakit-akit nito. Akin na yan, sabi ng dalaga sabay turo sa itim na bote. Ito ang sa iyo. Sabi ni Zephyr na tinitigan siya ng may hinala. Oo, kinuha nila. Sagot ng dalaga habang nakatingin sa mga bangkay sa sahig at tumango. Well, akin na ito ngayon, I want it fair and square.
Sabi ni Zephyr, hindi makapaniwala sa biglang pagsulpot ng isang babae, na binanggit ang premyo niya bilang kanya. Biglang dumating ang isang malakas na alon ng lakas, OF*6. Galit na sigaw ni Zephyr. Sinubukan niyang kunin ang premyo nito nang walang sinasabi. Lightfoot. Bulalas niya. Bagamat malakas ang babaeng ito, hindi natakot si Zephyr, mabilis na naglaho sa hangin. Hinabol siya ng dalaga. Tanging mga silhouette ng alinmang tao ang makikita, na nagsasagupaan sa walang laman na espasyo. Ito ay isang labanan ng bilis at kagalingan ng kamay. Biglang tumalbog silang dalawa sa isa't isa. Gayunpaman, sa isang iglap ay muli silang nalock. Sa pagkakataong ito, pinagmasdan ng mabuti ni Zephyr ang kanyang kalaban, napansin ang isang sinag ng puting liwanag na dumaloy sa kanyang katawan. Ang puting liwanag ay tila batis ng tubig, ito ay kakaiba ngunit kaakit-akit sa parehong oras. Sumayaw ito sa kakaibang mga ukit, umiikot sa kanyang katawan, gumagawa ng maliliit na huni gaya nito. Bagamat malumanay at mabagal itong dumaloy, ito ay talagang umaagos sa napakabilis. Pambihira yan. Napaisip si Zephyr sa sarili. Sa simula pa lang ay hindi na niya masyadong napagtutuunan ng pansin ang dalaga. Kahit ngayon, hindi pa rin siya naglakas loob na tumingin sa ibang direksyon. Nakakatakot ang bilis ng daloy ng liwanag. Sino ang babaeng ito? Ano ang bagay na dumadaloy sa paligid niya? Ito ba ay likido? Mukhang solid. Sigurado ako kung ito ay ginamit, ang enerhiya na dala nito ay magiging katumbas ng iba pang maalamat na armas. Napaisip si Zephyr. Maliban kung ito ay ilang kasanayan. Isang teknik. Lalong nag-isip si Zephyr habang mas lalo siyang nag-iingat sa taong ito. Biglang may napansin si Zephyr. Maghintay. Napatigil siya nang mapansin ang hubad niyang mga paa. Nang makita ang paa ng dalaga, biglang may naalala si Zephyr. Isang tao mula sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Narinig niya ang tungkol sa isang malakas na babae, isa na gumawa ng mahusay na mga hangganan sa mundo ng martial arts. Ang Meteor Queen. Ang pangalan ng Reyna ay kumalat sa malayo, ang kanyang mga kasanayan ay walang kapares at hindi mapagpatawad. Siya ay may lakas ng isang bundok, at madalas ay nababalot ng kakaiba, kumikinang na bagay.